Napahilamos ang dalaga sa mukha niya at napatitig sa malaking salamin. Nakakahiya ka, aniya at napapadyak. Anong mukha ang may haharap mo sa kanya ngayon, ha? Nakakahiya ka, kastigo niya sa kanyang sarili at napabuntong hininga. Ilang beses siyang nag-inhale-exhale, hindi siya mapakali. Ano na lang ang iisipin ng boss niya sa kanya? Napatingin siya sa kanyang kamay at napapikit sa kailang beses na hinugasan iyon. Ano ba? Aniya at hindi mawala-wala sa kanyang pakiramdam ang nahawak ang matigas kanina. Baka isipin niya, pinagnanasahan ko siya. Huminga siya ng malalim at umiling. Hindi, aksidente yon. Isa pa, teenage advantage niya rin ako kagabi. Hinalikan niya ako ng walang palm. Tama, hinalikan niya ako, kaya quits lang, kumbansi niya sa kanyang sarili. Napalunok siya at maiyak na naman sa hiya. Lasing siya ako hindi. Bumuga siya ng hangin at inayos ang kanyang sarili. Alangan namang magkulong siya sa CR habang buhay. Naligo na muna siya at nang matapos ay lumabas ng kanyang kwarto, siya rin namang paglabas ni Theodore. Inayos niya ang kanyang sarili at tiningnan ito. Okay na po ba kayo, Gov? Tanong niya rito. Tumikwas naman ang kilay ng binata, tila hindi inasahan ang tanong nito. What do you mean? Nginitian naman niya ito ng pilit. Lasing na lasing po kayo kagabi, sagot niya rito at nauna na ring bumaba. Nakasunod naman si Theodore sa kanya. Natigilan siya. Bakit? Tanong ng binata sa likuran niya. Hinarap niya ito at bumilid. Baliktad po, mauuna na po kayo, saad niya rito. Napangiti naman si Theodore at nauna na. Dumiretso sila sa kusina at may nakahanda ng pagkain. Si Mang Ramon ba ang naghanda nito? Yuzisa niya rito. His wife. Maaga silang pumupunta rito para asikasuhin ang bahay. Maraming tanim sa likod at ang baby ko pa. Hindi pwedeng magutuman, sagot nito. Napatungo naman ang dalaga at nagsimula na silang kumain. So, napakunot noo naman si Portia. Ano, did I get drunk last night? Really, Anito? Natigilan si Portia. So, hindi niyo po naaalala ang mga nangyari kagabi? Tanong niya rito. Hindi. Ang naaalala ko lang ay umupo tayo sa labas, sagot nito. Bakit? Did I do something? Dagdag pa nito, kaagad na napailing si Portia. Nako, wala po, haha, aniya at alang-inang napasubo ng kanin. Basta ang naaalala ko lang, hinimas-himas mo ang. Stop, sigaw niya at napaubo. Natawa naman si Theodore sa kanya at samubo ng ulam. What? It's the truth. Sumigaw ka pa nga Anito. Napahawak si Portia sa noo niya at seryosong tiningnan ang boss. Hindi ko po iyon sinasadya. Hindi ko po alam ang ginagawa ko, maniwala kayo. Hindi ko kayo minalestya, aniya rito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa sobrang kahihiyan. Patawa-tawa naman si Theodore sa kanya. Relax, I know. Alam ko naman na hindi ka ganoong klase ng babae, Anito. Napahinga ng maluwag si Portia. Promise po, kapag nalasing ulit kayo, pababayaan ko na lang kayo. Hindi na ako tutulong. Napapahamak ako sa inyo sambit niya. Tiningnan lamang siya ni Theodore, tila hindi makapaniwala. What? Opo, hahayaan ko kayong maglasing pero hindi na ako tutulong, ulit niya. You're impossible, inis nitong wika. Kaysa naman po maulit ang ganoong pangyayari. Paano na lang kung pareho tayong lasing? Sige nga po, mahinahong sabi niya. Hindi makapaniwalang tiningnan lamang siya ng binata, tila manghang-mangha ito sa kanya ngayon. You're right. Paano na lang kung dalawa tayong lasing at I take advantage mo ang kahinaan ko? Ako pa nga lang ang lasing, hinawakan mo na ang junior ko. Paano na lang kung? Tiningnan siya nito at ngumisi. Who knows what's going on in your mind? Dagdag nito. Hala, grabe ka naman po. Ang feeling mo naman po, sagot niya rito. I feel assaulted, really, wika nito. Ramdam na ni Portia ang pamumula ng kanyang mukha sa labis na hiya. Ano po ba ang gusto mong gawin ko? Humihingi ako ng pasensya from the bottom of my heart. Pwede po bang kalimutan na lang natin yun? Aniya rito. Masyadong mahirap pakinggan ang request mo. Junior ko ang hinawakan mo. Hanggang ngayon nga nararamdaman ko pa ang kamay mo. Suck. Kawawa naman ako. Naikuyong ni Portia ang mga kamay niya at gusto na niya itong bigwasan. Kasubos niya itong kaharap niya. Kung nagkataong si Patrick ito ay baka hindi siya magpipigil. What? Cat got your tongue.
Tanong nito habang nakangiti. Uminom ito ng kape at seryosong tiningnan ang dalaga. I'm just kidding. Calm down, Portia, anito at hinawakan ang kanyang kamay. Imbis na kumalma ay lalo pang naghuhuramentado ang puso niya. Mabilis niyang binawi ang kamay dahil parang may gumapang na bolte-bolteheng kuryente sa kanyang katawan. Sige po, sagot niya. Nagpatuloy na siya sa pagkain. Mas mabuti pang makipagbiruan ito kaysa magseryoso. Nakakatakot kapag seryoso si Theodore, at mas nakakakilabot ang nagiging pakiramdam niya. Para bang anytime ay hihilahin siya nito pababa, kahit tingin pa lang nito. Pupunta tayo sa site mamaya, wika nito. Tumango lamang siya. Tawagan mo ang pamilya mo. Inform them na baka gabihin tayo sa pag-uwi mamaya, dugtong ng binata. Opo, sagot niya, ba't hindi ka makatingin sa kin ng diretsyo? It's rude to look away while someone's talking to you, sambit nito. Inangat niya ang kanyang tingin at nginitian ito, na sana pala hindi niya ginawa. Nakatitig lang naman ito sa kanya habang nakangiti, at ang abuhing mga mata nito ay talagang hinihigop ang kanyang kaluluwa. Hindi niya kayang umiwas. Am I too handsome? Tanong nito, napalunok ang dalaga. Very, sagot niya, napailing siya nang mapagtanto ang kanyang sagot. Umayos sa pagkakaupo ang binata at mukhang nagustuhan ang kanyang sinabi. Tumayo ito, nakapamulsa, malawak ang ngiti. Hihintayin kita sa labas, anito at umalis na. Naiwan si Portia na nakatingin lang sa boss niya. Ano ba ang nangyayari sa'yo, ha? Aniya sa sarili at napailing. Hindi niya kaya ang pinagsasabi niya ngayon. Huminga siya ng malalim at inayos ang sarili. Niligpit niya ang pinagkainan nila at paglabas nga niya ay mukhang good mood ang kanyang boss. Sumisipol-sipol pa ito. Gov, tawag niya rito. Nililangon siya nito at nginitian sa kadumiretso sa sasakyan at talagang ipinagbukas pa siya ng pinto. Let's go, anito. Nahihiyang sumakay naman siya sa passenger seat at umalis na sila. Iniiwas niya ang tingin sa boss niya. Kahit nagmamaneho ay sumisipol pa rin ito. Hindi kaya good mood ito dahil sinabihan niyang gwapo. Kung ganoon nga, abay mas maganda dahil magkakaroon siya ng tips kung sakaling wala na naman ito sa mood. Anong iniisip mo? Tanong nito. Ha, bigla-bigla kang ngumingiti. You look weird, komento nito. Alang-inang natawa naman si Portia. Nako, wala po, naisip ko lang ang pinanood kong comedy kagabi, sagot niya. Walang signal dito, sabat nito. Natigilan naman si Portia. Nung isang araw po pala, bawi niya at nginitian ito saglit saka iniwas na ang kanyang tingin sa binata. Ginugulo ka pa rin ba nung ex mo? Yuzisa nito, lalo naman siyang nagulat sa tanong nito. Never mind, sagot nito at nag-abot na naman ang kanyang kilay. Ano na naman kaya ang nangyari sa kanya? Bulong niya sa sarili at napailing. Did you wish on getting back with that jerk? Tanong na naman nito. Love life ko po ba ang topic natin ngayon? Sagot niya rito. Nagkibit balikat naman ang binata. Just want to know. Ilang beses ko na kasi siyang pinaalis sa opisina. He's trying to disturb you many times kaya lagi kong pinagsasabihan ng staff sa labas na huwag na siyang papasukin, paliwanag nito. Hindi naman makapaniwala ang dalaga sa narinig. Talaga. His father is running for congressman next election. Kokonfrehin niya ako, he stated and smirked. Halos magmakaawa na siya sa pangangampanya niya sa posisyon niya ngayon para lang manalo, tinaasan pa niya pangarap niya. Idagdag pa ang anak niyang nagbabalak ding pumasok sa politika. Puro walang alam, iyong ex mo, sa ngayon malaki pa ang muscle. Once naging politiko na iyan, gagaya rin iyan sa ama niya na bigla-biglang naging 7 months pregnant sa laki ng tiyan. Pati pera ng mga taxpayers kinain, sambit nito. Sinabi mo pa, sang-ayon niya. Buti na lang hiniwalayan mo. Mukha pa lang ng ex mo, halatang hindi mapagkakatiwalaan, dagdag pa nito. Oo nga, pare-pareho lang naman kayong mga lalaki kasi, sagot niya. Ba't mo naman nilalahat? Exception naman ako kahit papaano, wika nito. Napaikot naman ni Portia ang mga mata niya. Natawa na lamang si Theodore. What's that? Anito, ikwento mo yan sa octopus na walang tentacles, aniya at napailing. Kasi naman, huwag niyong guluhin ang tahimik na buhay naming mga babae kung maglalako lang naman kayo. Huwag niyo kaming paasahin sa love na yan tapos iiwanan din naman kapag nakahanap na ng mas better pa, litanya niya. Hindi naman lahat ng lalaki ganon.
Nasa lalaki pa rin yan. Ganun din naman kayong mga babae. Kung magloko kayo at ipagsabay kaming mga lalaki, masyadong pa-victim, anito. Natigilan naman si Portia. Grabe ka naman, reklamo niya. Ani Theodore at natatawa siya. You're mad again. Portia, ke babae o lalaki, kung parehong manloloko at may magpapaloko, may masasaktan talaga, anito. Sa bagay, pagdating nila sa site ay ongoing pa rin ang construction ng mga bahay. I started this project last month. Malapit na itong ma-turnover sa mga tao. Hopefully next week ay maibigay na agad. Medyo natagalan dahil walang allotted budget, sambit nito. Napatungo naman si Portia. Take pictures here. Kakausapin ko lang si Foreman, wika nito. Tumango naman ang dalaga. Kinunan niya ng picture ang paligid. Patapos na nga itong mga pabahay at magaganda. Kasya ang 5 miyembro ng pamilya. Hi! Napalingon siya at nakita ang magandang babae. Wala siyang ideya kung sino ito. Ngayon lang kita nakita rito. May boyfriend ka ba riyan sa mga workers? Nakangiting tanong nito. Ha, nako, huwag kang mahiya. That's normal, wika nito. Napakamot naman ang dalaga sa ulo niya. Actually po, nagtatrabaho po ako. Assistant po ako ni Governor Theodore, sagot niya. You mean, nandito siya ngayon? Tanong nito. Kita pa niya ang pagkislap ng mata nito. Wala yatang lugar na walang admirers ang boss niya. Sa bagay, guwapo ito, mayaman, at matulungin. Maganda ang reputasyon at single. Kaya paniguradong kahit sino ay magkukumahog dito. Yes po, sagot niya. I'm Engineer Hazel, nice to meet you. Portia po, sagot niya at ninitian ito. Okay, Portia, nasaan si Gov? Tanong nito. Nasa unahan po, kinakausap si Foreman, sagot niya. Okay, excuse me muna ha. I need to tell him something regarding the project, wika nito at umalis na. Naiwan naman si Portia na nakatingin lang dito. Simple lang ang suot ng babae pero maganda at sexy. Matangkad at sobrang kinis ng balat. Kung siya ang papipiliin ay swak na swak ito at ang boss niya. Idagdag pa na isa pa itong engineer. Napangiti siya at napailing. Posibleng magkagustuhan sila dahil parehong bagay, aniya at nagpatuloy sa pagkuha ng litrato. Nang matapos ay lumapit siya sa mga nagtatrabaho at tumitingin sa ginagawa nila. Namamangha siya dahil sobrang bilis at mahusay ang pagkakagawa. Kain tayo, ma'am, aya sa kanya ng mga trabahant na nag-snacks na sa gilid. Nako, maraming salamat po, pero huwag na po. Nakakahiya, aniya at ngumiti. Kaagad na nilapitan naman siya ng baklang nagdala ng pagkain at binigyan siya. Huwag kang mahiya, hindi mo dapat tinatanggihan ng grasya, anito habang nakatitig sa mga trabahanteng walang suot na pangitaas. Tinanggap niya iyon at ngumiti rito. Thank you, wika niya. Nakiupo na siya sa gilid na may mga kahoy na nakahiga at nakikipagkwentuhan sa kanila. Pamatay oras lang din at tapos na ang habilin sa kanya ng gobernador. Tumutulong ka rin sa paggawa? Tanong niya sa bakla. Oo naman, lalo na sa pagluluto. Sinasarapan ko palagi para bawing-bawi ang lakas. Maliban sa pagtatayo ng haligi nitong mga bahay sa umaga, ibang haligi naman ang pinapatayo ko sa gabi, anito at kunwari hinahawi ang kanyang buhok. Natawa naman si Portia sa narinig. Aba, sumasideline ka pala, ingat-ingat din. Alam mo naman, aniya rito. Tumango naman ito. Of course no, isa pa may loyalty ako, sagot nito. May jowa ka riyan, UCC niya. Tumango ito at itinuro ang lalaking naghahalo ng semento. Going strong 6 months na kami ng big-boy ko, sagot nito. Ay anggara, aniya at uminom ng juice. Tinatawag ka na ni Gov, sambit nito. Napalingon naman siya at nakita ang boss niyang kausap ang engineer. Hindi pa yan, nag-uusap pa sila ni engineer, aniya rito. Hindi mo ba nagustuhan iyang boss mo? Ang gwapo niya, ha, wika ng bakla. Ha, gastuhan ka riyan. Boss ko iyan sa kasino ba ako? Gwapo nga kaso ang tanong, kung bagay ba kami? Saka hindi ang gaya ko ang type niya, no? Iyan sila ni engineer ang bagay, magaganda at gwapo sa kaparehong may magandang trabaho, sagot niya rito. Ang sama ng tingin sa kin ni Gov. Baka inaakala niyang lalaki ako, ha? Bolda ako, ha? Baka pagdiskitahan ako niyan, wika nito.
Natawa naman si Portia at natapak ang balikat nito. Sama ka riyan. Ba't naman siya magagalit, Aber? Aniya rito. Tingin ko crush ka ng boss mo, sambit nito. Natigilan siya at hinawakan ang noo nito. Okay ka naman kahit papaano. Feeling ko kulang ka lang sa ligo, medyo mainit ang noo mo, aniya rito. Napairap naman ang binata sa kanya. Ano pala ang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap, hindi ko pa alam ang pangalan mo, wika nito. Portia, Portia na lang for short. Ikaw ba? Samson talaga ang pangalan ko, pero ang sagol naman sa ganda kong to. Sami na lang, saad nito at nginitian pa siya. Natawa naman ang dalaga at tumango. Okay, Sami, aniya. Portia, sabay na napatingala sila nang makita ang gobernador sa hindi kalayuan. Hindi na halos may guhit ang mukha nito at mukhang galit pa. Ayan na siya, girl, bilasan mo na, anito. Nagmamadaling tumayo ang dalaga at nilapitan ito. Gov, aniya rito. Kanina pa kita tinatawag, hindi ka nakikinig. Ano ba ang ipinunta mo rito? Nakalimutan mo na ba na ako ang boss mo? Sa akin ka dapat nakatunganga kung wala kang trabaho, hindi iyong nakikipag-usap ka kung kani-kanino, matigas nitong saad. Wala na po kasi akong gagawin kaya nakipagkwentuhan na lang ako sa kanila, sagot niya rito. Ang bilis mo namang naging close sa lalaking yun. Hindi ka dapat basta-basta nagtitiwala lalo na't hindi mo naman kakilala, inis nitong sabi. Hindi naman masamang tao si Sam. Tsaka nagmagandang loob lang siya. Binigyan ako ng snack, paliwanag niya. Sana sinabihan mo ako kung gutom ka na. Hindi yung makikipagharutan ka sa lalaking iyon, anito. Natigilan naman si Portia, hindi niya maintindihan ang ikinagagalit nito. Wala namang ginawang masama si Sam sa kanya. Isa pa, hindi naman sila naghaharutan. Pasensya na po, sambit niya at iniwas ang tingin. Damn it! Bulalas ng binata, halatang inis na. Nakaramdam ng pagkabahala si Portia. Hindi niya yun sinasadya, gusto niya lang makipag-usap sa iba since busy naman ang boss niya at wala siyang ginagawa. Sorry po talaga, huwag na po kayong magalit, aniya. Pumamiwang si Theodore at kunot noong tumingin sa kanya. Fair na. Kailangan na nating mag-lunch at anong oras na, sambit nito. Tumango siya at sumunod. Let's go. Nakangiting sambit ni Engineer Hazel. Tila nagulat pa ito nang makita si Portia. Kasama natin siya, tanong nito. Mukhang alanganin pa ang babae at ayaw yata na magkasama sila. Of course. Hindi ko siya pwedeng iwanan doon, sagot ni Theodore at ipinagbukas pa si Portia ng pinto. Gov, sa likod na ako. Dito na si Engineer, sabat ni Portia. Hindi siya pinakinggan ng binata at umupo na sa driver's seat. Pareho lang namang upuan, so what's the fuss? Sagot nito. Nahihiya siyang tumingin kay Hazel. That's true, huwag kang mag-alala sa kin, Portia. I'm fine here, sabat naman ni Hazel. Hindi na siya nagreklamo pa, baka batuhin pa siya ng boss niya. Mukhang hindi pa ito okay. Hindi niya alam kung ano ang ikinasama ng mood nito. Baka may malaking problema sa project kaya ganoon. Ilang minuto rin ang biyahe bago sila nakarating sa isang kainan na nasa gitna ng rice fields. Maganda, maangin, at matiwasay ang paligid. Sobrang bango pa dahil sa mga bulaklak ng may-ari. May kalachuchi kasi sa tapat ng kubo nila. Nakaupo silang tatlo sa papag na gawa sa kawayan at may kawayan na mesa. Binigyan sila ng tag-iisang menu at pumili. Natakam si Portia dahil puro mga isda, fresh pa galing fish pond. Theodore, let's order their bestseller, sweet and sour. Hindi ba favorite mo to? Nakangiting wika ni Hazel. Napatingin naman si Portia sa dalawa at napangiti. Baka nga may LQ ang dalawa kanina. Sana nga maayos na ang mood nila at nadadamay na siya. Nakapili ka na ba? Tanong ni Theodore sa kanya. Napakamot siya ng ulo at umiling. Hindi pa po sagot niya. Mabilis siyang pumili, mas gusto niya ang inihaw na tilapia at fish fillet na tilapia. Ito po sa kin, saka ito, aniya sa binata. Mauubos mo ba yan, Portia? Huwag kang kumain ng marami at baka tumaba ka, sabat ni Hazel. She can eat whatever she wants, malamig na wika naman ni Theodore. Hindi na makapagsalita si Portia. Mukhang hindi magkasundo ang dalawa at baka mag-walkout pa. Gutom na gutom pa naman siya.
Pasensya ka na, Portia ha. Body conscious kasi ako, wika ni Hazel. Umiling naman si Portia at nahihiya. Nako, huwag po kayong mag-alala sa akin, engineer. Malakas po talaga akong kumain, aniya rito. Habang kumakain nga sila ay tahimik lang sila. Hindi sanay si Portia dahil tuwing kumakain siya, nag-uusap talaga sila ni Jasmine. Ang sarap ng pagkain nila, komento niya at ngumiti sa dalawa. Tiningnan lang naman siya ni Theodore at tinanguan. Yes, kaya nga ito ang go-to restaurant namin ni Theodore. Nakangiting sagot naman ni Hazel at inispatan ng tingin ng binatang wala namang reaksyon. Kita naman niyang medyo nahilo ang dalaga. Nawala ang ngiti sa labi nito at itinuon na lamang ang pansin sa pagkain. Theodore, gusto mo to diba? Ani Hazel at binigyan ito ng fish fillet. Natigilan naman ang binata at hinarap ito. I can manage, just mind your own. You don't have to take care of me, I'm just eating. Eat yours, wika ni Theodore. Alang-inang ngumiti naman si Hazel. Sorry, hingi niyang depensa at kita niyang nasaktan talaga ito sa sinabi ng binata. Tiningnan niya ang boss niyang tila wala namang pakialam. Eat this, wika ni Theodore at binigyan siya ng sinigang. Nagulat naman siya at hindi makareact agad. Tiningnan niya si Hazel na ngumiti lang sa kanya. O okay lang ako, Gov, aniya rito. You need soup, sagot nito at patuloy sa pagkain. Pakiramdam ng dalaga ay dumaan na naman ang uwak sa sobrang tahimik nila. Ilang saglit pa nga ay tapos na sila. Busog na busog ako, nakangiting wika niya. Sana pala ay hindi na lang siya nagsalita dahil tahimik na tinitingnan lamang siya ng dalawa. That's good, sagot ni Theodore. Nang matapos nga ay kaagad na umalis naman sila. Ganoon pa rin naman at nasa unahan siya. Pinagbuksan na naman kasi siya ng boss niya. Kakausapin niya ito mamaya. Thank you for today. Bibisita ako sa office mo once nakauwi rin ako sa amin, nakangiting wika ni Hazel. You don't have to. I know you're busy, sagot naman ni Callum. Name correction, dati Colern, pinante ko sa earlier chapters kung Callum talaga ito. Halata sa boses nito na tila hindi talaga interesado. Bahagyang siniko naman niya ang binata kaya sinaman siya nito ng tingin. What? Asek nito. Ingat po, Ma'am Hazel, aniya rito. Ngumiti naman ito sa kanya saka kumaway. Kaagad na pinasibad naman ng boss niya ang sasakyan. Gov, ano ba namang ugali yun? Tanong niya rito. What do you mean? Ang harsh mo naman kay engineer. Hindi ka naman inaano ah. May LQ kayo. Mukhang wala ka sa mood kanina pa. Dinadamay mo pa ako. Ano na lang ang isipin nuan sa team? Reklamo niya rito. Pinagseselos mo no. Sa susunod huwag ako ang gawin mong pangselos sa kanya at nakakahiya, dagdag niya pa. Ba't naman kita gagamitin para magselos siya? We're not in a relationship, okay? Hindi rin ako interesado sa kanya. Ano ba yung pinagsasabi mo? You're annoying, anito. Hindi mo siya gusto, hindi mo nililigawan. Yuzise niya rito. Hindi nga, giit nito. Bagay kaya kayo, para kayong magjowa kanina na hindi nagkaintindihan. Hindi mo type si engineer. Sexy, maganda, at matalino sa kamukhang mabait din, aniya rito. Hinunutan lamang siya ng noo ni Theodore. Ano po ba type niyo? Tanong niya rito. Wala, sagot ng binata. Natutop naman ni Portia ang bibig niya nang maisip ang hindi dapat. What are you thinking? Tanong ng binata sa kanya. Ngumiti naman si Portia at umiling. Wala po, aniya at hindi mapigilan ang sarili na mapangisi. I know you're thinking naughty. Hindi po kasi naman, wala kayong type na babae. Baka. Don't you dare continue, banta ng binata sa kanya. Pinigilan ni Portia ang sarili niya na matawa at siniplatan ang boss niyang focus sa pagmamaneho. Bakla po ba kayo? Diretsong tanong niya rito. Kamantek naman siyang tumalbog palabas ng kotse nang mag-break ito. Napahawak siya sa kanyang puso at nanlalaki ang matang nilingan ang boss niya. You'll shut your mouth or I'll shut it using mine. Malditong sambit nito. Mabilis na tinakpan naman ng dalaga ang bibig niya at hindi na ito nilingan. Nakatuon lamang ang tingin niya sa labas at kahit nangangalay sa posisyon ay hindi na niya ito nilingan pa. See, that's what I want, Portia. I want peace. Huwag mo akong buwisaitan sa mga walang kwenta mong tanong.
I'm not into relationship because I don't want to, am I clear? Istriktong saad nito. Mabilis na tumanggaw-tango naman ang dalaga. Sorry po, aniya. Unang kita ko sa'yo, alam kong mahiyain ka at hindi masyadong nagsasalita. Ngayon hindi mo na ako pinapatahimik. Kahit sa pagtulog ko dinadalaw ako ng bibig mong sobrang bilis kong magsalita. Bad mouth, bad mouth, wika nito at napailing. Grabe ka naman, boss. Naging comfortable lang kahit papaano, sagot niya rito. Really? Tila hindi naman makapaniwala si Theodore sa sagot niya. Opo, mukha naman kasi kayong mabait kahit papaano. Hindi rin kayo masyadong strict sa trabaho kaya medyo gum on gun ang loob ko sa inyo, anya. Ngayon naman hindi mo ako nililingon. Ang pangit ko ba para hindi mo harapin? Tanong nito. Umayos naman sa pagkakaupo ang dalaga at tiningnan ang boss niya. Ang hirap niyong intindihin. Sala sa init, sala sa lamig. Okay ka ngayon, bigla-bigla galit na naman. Hirap mong intindihin, Gov. Mas malala ka pa sa babaeng pamenopos na, aniya rito. Tinikwasan lamang siya ng kilay ni Theodore. May fruit stand sa unahan, bumili tayo. Pasalubong mo sa family mo, sambit nito. Wala akong pera nasa magkano lang tong dala ko. Wala pa sahod, nakangiting sagot ng dalaga. Ako ang magbabayad, don't worry, sabat nito. Hala siya, libre mo, Gov. Thank you, aniya at halatang tuwang-tuwa. Happy ka na, syempre, libre iyan no. Hindi lahat nabibiyayaan ng libre, sagot niya rito. It's better to give than to receive, hindi mo ba alam yan? Saad nito. When you're blessed, you become a blessing to other people too. And some of those people will learn the value of gratitude, and eventually pass it down to their loved ones. Natututunan na rin ng pamilya nila na maging blessing sa iba kahit sa simpleng paraan lang, sabat niya rito. Nakangiting tiningnan naman siya ni Theodore. May utak ka rin pala, anito. Napa-array naman si Portia sa narinig. Mukhang hindi pa yata naniniwala sa lumalabas sa bibig niya. Perfect. Option A confirm. Ayusin ko lahat ng typo, spacing, stutter, wrong punctuation at minor grammar, pero zero changes sa plot, linya, tono, personality ng characters. Iiidat ko itong buong ipinasa mo from start hanggang, nagtingi na naman si Jasmine at Portia sa kaparehong napailing. Mukha lang akong walang alam, pero may alam talaga ako kahit papaano, sagot niya rito. I know, I can see right through you, sagot ng binata. Talaga, ilang veins mayroon ng katawan ko kung ganoon? Tanong niya rito habang nakangisi. Kasama ba ang veins sa baba mo? Tanong nito. Nawala naman ang ngiti sa labi ng dalaga at inirapan ito. What? Kinaklaro ko lang. Since nakaupo ka, kasama ba ang veins mo hanggang sa paa? Ano ba kasi ang iniisip mo? Wika ng binata. Napahawak naman si Portia sa mukha niya at napakainit noon. Paniguradong pulang-pula na siya. Wala no, ikaw lang naman tong marumi ang isip, aniya rito. Ngumiti lamang si Theodore at napailing. Sa unahan nga ay maraming fruit stand. Bumili na siya ng mga prutas at inilagay iyon sa malaking basket. Ako na po, ani Portia rito. Mabigat, ako na, sagot naman ni Theodore at tinanggal ang pagkakahawak niya sa basket. Kaya ko yan, kaya ko ngang magbuhat ng kalahating sako ng bigas, aniya rito. Hinunutin naman siya ng noo ng binata. Really? Oo, kailangan ng pera kaya nung minsan naging tindera ako sa bigasan. Kapag kulang sa tao, nagkukusa na ako, sagot niya rito. How much did you endure just to earn? Seryosong tanong nito. Natigilan naman si Portia at tipid na napangiti rito. Kaya kong kayanin lahat para sa kapatid ko. Para sa pamilya ko. Kapag kasi wala ka ng choice at desperada ka na ring mabuhay ang miyembro ng pamilya mo na nagdurusa, talagang walang trabahong hindi mo kakayanin. Kailangan mong maging matatag at matyaga para kahit papaano ay madugtungan ang buhay na hiram lang, litanya niya. Tiningnan lamang siya ni Theodore at tinanguhan. Swerte ng pamilya mo sa'yo, wika ng binata. Tingin mo, tumanggaw naman ang binata. Natawa naman si Portia at umalis na sila. Ilang minutong biyahe nga bago sila nakarating sa kanila. Bababa pa sana si Theodore nang pigilan niya ito. What? Huwag na po, thank you po. Pagkakaguluhan ka lang po ng mga kapitbahay ko.
Hindi nyo gugustuhin na makita sila dahil paniguradong masisira ang araw nyo. Maniwala po kayo sa Kin, wika niya rito. Halatang alanganin naman si Theodore na makinig sa kanya. Promise po, lalo na ngayon at hapon na. Wala po silang mga trabaho ngayon at siguradong nasa unahan lang sila at naghihintay na lumabas po kayo. Promise po yan, aniya rito. Tiningnan naman siya ni Theodore. I want to see your brother, sambit nito. Next time po, sasabihan ko po ang kapatid ko, matutuwa po iyon, aniya rito. Tiningnan lamang siya ni Theodore ng diretso at mukhang nagsasabi naman ito ng totoo. Maraming salamat po rito, ingat po kayo sa pag-uwi. Aagahan ko po bukas sa opisina, aniya rito at nakangiting kumaway. Akmang ibababa na niya ang windshield nang palakihan siya ng mata. Kung gusto niyo pa pong mabuhay ng maayos, abay huwag niyo na pong subukang buksan, aniya at kamakaway. Pakiramdam ni Theodore ay tinataboy siya nito. Umiling na lamang siya at umalis na. Kaagad na napahawak naman si Portia sa basket at binuhat na iyon nang marinig ang nakakainis na boses ng presidente ng mga tsesmosa. Portia, ani Aling Tizang. Bago yata iyon parang hindi iyon yung nakita kong naghatid sa iyo nung nakaraan, sabat naman ni Aling Trina. Ho, aniya at tila walang alam sa pinagsasabi nila. Hindi mo ba nobyo iyon? Talagang ang yayaman ng mga nanliligaw sa iyo Kilala ba namin iyon? Sino ba yon? Hindi mo yata pinapalabas. Huwag kang mag-alala at hindi naman namin aagawin. Matanda na kami kaya huwag kang ma-threaten sa min, wika naman ni Aling Presi. Napapikit na lamang siya at napangiwi. Paniguradong hindi rin naman mag-aaksaya ng oras kahit pa isang segundo para lang tingnan ang mga ito. Bakit? Oo nga't medyo may edad na tayo pero tingnan mo naman ang mga body natin. Malaki ang puwet, legs, at dibdib, sabat ni Aling Tizang. Correct. May asim pa kahit papaano. Kung ako naman ang may nobyong ganyan abay hindi ko napakakawalan. Talagang sasakay ako palagi sa kotse at kukuha ng picture sa iba't ibang angle. Pansamantagal na may-ari na ako wika ni Aling Trina. Napailing na lamang siya rito. Sige po, mauuna na po ako sa inyo, sabi niya at binuhat na ang basket. Ang daming prutas ang mamahal ng kilo niyan dito. Pwede ko bang bilhin yan? Tanong ni Aling Presi. Bumili nga po kami para may makain, ba't nyo pa bibilhin kung ganoon? Kung hindi namin kakainin di sana nasa palengke na yan, wika niya rito. Kita naman niyang tila napahiya ito. Wala namang intensyon na mamahiya si Portia pero sakto lang talaga na hindi na niya kayang makinig sa mga nonsense nitong pinagsasabi. Masyadong obsessed ang mga ito sa nangyayari sa buhay niya pero sa kani-kanilang mga anak ay wala yatang planong kumustahin. May mga dalagita pa naman ang mga ito. Sa palengke pala marami, kay Mads Nenan, nakangiting saad ni Aling Tizang. Ngumiti rin siya rito ng peke at nagpaalam na. Sige po, mauuna na po ako sa inyo. May trabaho pa po kasi ako bukas aniya at nagmamadaling pumasok sa bahay nila. Sakto namang bukas iyon at nasa loob na si Jasmine. Kita niyang parang wala ito sa mood. Oh, Jasmine, anong nangyari? May problema ka ba? Yuzise niya rito. Wala pa ang kanyang tiya at papasaka ang kapatid niya. Mukhang ngayon ang follow-up check-up ng kapatid kaya nagabihan na at hindi pa rin nakauuwi. Iyon minsan ang problema sa public hospital. Hihintayin mo kung kailan darating ang doktor na galing pa sa pag-round sa ibang lugar. Talagang kulang na kulang. Kailangan din kasi nila ng heart specialists. May doktor talagang nakatoka sa kondisyon ni Junior. Hindi ko alam, kanina pa nag-aalboroto ang tiyan ko. Wala naman akong kinain. Puro tubig at hangin nga lang ang laman ng tiyan ko gawa ng hindi ko malunok ang kanin, sagot nito at napahawak sa kanyang ulo. Mukhang sumasakit din iyon. Ito, may dala akong prutas, gusto mo ba? Ipaghahanda kita, saad niya rito. Napalingon naman ito at natigilan. Suha, sambit nito. Gusto mo, wait lang, ipagbabalat kita. Aniya at dinala na ang mga prutas sa kusina at ipinatong sa mesa. Binalatan niya ang isang suha at nagulat pa siya nang sumunod si Jasmine at kinuha ang balat sa kawalang sawang sininghat iyon. Nagulat pa siya nang bigla itong humikbi nang ibigay niya ang nabalatang prutas. Bakit? May problema ba? Tanong niya rito. Wala naman, na-touch lang ako sa ginagawa mo. Thank you, Portia. Ang sarap-sarap at ang bango-bango ng suha, anito.
Napangiwi si Portia nang makita si Jasmine na pumipikit-pikit pa habang kumakain. Tumutulo pa nga ang luha dahil sa tamis daw. Tinikman niya at matamis naman pero hindi ganoon ka-oo ang reaksyon niya. Sandali, pigil niya kay Jasmine. Bakit? Nag-aalalang tanong ni Jasmine. Buntis ka ba? Kita niyang natuod si Jasmine at mukhang pinoproseso ang tanong. Ako, buntis. Hindi siguro, wika nito at napatingin sa tiyan. Hindi normal itong pagkikrave mo ng prutas at iniiyakan mo na, aniya rito. Napalunok si Jasmine at mabilis na hinawakan ang kamay niya. Pakiramdam ko ay buntis ka talaga ani Portia. Sa tingin ko nga rin. Portia, please, huwag kang magsasalita tungkol dito, okay? Hahanap ako ng tiyempo para sabihin sa kanila. Magpapa-check up din muna ako para sigurado, sambit nito. Tumango si Portia, buti pa nga, para makasigurado. Aniya at huminga ng malalim. Gusto mo pa ba? Medyo mahirap itong balatan, ipagbabalat kita, aniya rito. Tiningnan naman siya ni Jasmine at kumikislap-kislap ang mata nito na para pang maiiyak na lang. Sok, aniya at natawa rito. Alam na ng ama niya na buntis ka. Mukhang imposible na ngayon ka lang nag-ihi, sambit niya. Tiningnan siya ni Jasmine at nagkibit balikat. Wala namang pakialam yun Ang importante sa lalaking iyon ay manganak ako ng batang lalaking magmamana sa ari-arian niya. Wala iyon pakialam sa kin, sagot nito habang sumusubaw ng prutas. Paano na, sasabihin mo ba sa kanya? Yuzisa ni Portia. Hindi ko alam, pag-iisipan ko muna. Mahirap na, sagot nito. Hindi rin niya alam kung ano ang setup ni Jasmine at ng lalaki nito kaya nangungusisa siya. May problema ba kayo? Ikaw, magsabi ka lang, may kikinig ako, sambit niya rito. Tiningnan siya ni Jasmine na anytime ay iiyak na naman ito. Hoy, aniya at natatarante siya sa kinakapatid. Okay lang ako, I'm sorry hindi ko talaga mapigilan Hindi ko alam kung bakit naiiyak ako sa mga tanong mo. Ramdam na ramdam kong nag-aalala ka talaga sa kin, anito at humagulgul. Napakamot si Portia sa ulo at hinayaan na lamang ito. Nagbihis na muna siya at nag-asikaso ng panghapunan nila mamaya. Nang matapos siyang magsaing ay tinabihan na niya si Jasmine na nanunood ng palabas sa TV. Sabay silang napatingin sa pinto nang may kumatok doon. Baka sila mama, sambit ni Jasmine. Tumayo ito kaagad at binuksan ang pinto ng mukha ni Patrick na may dalang bulaklak ang bumungad sa kanila. Mukhang pareho sila ni Jasmine na hindi in-expect ang pagdating nito. Magandang gabi sa iyo, Ate Jasmine, Portia, anito at ngumiti pa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Portia sa binata. Pwede ba akong pumasok? Sambit ng binata. Napairap si Jasmine at pinapasok na ito. Nasa gilid lang ito at nag-focus sa kanyang pinapanood. Napakamot si Portia sa batok at tiningnan ang binata. Nandito na naman. Babwesity na naman siya. Ano na naman ang gusto mo? Ani Portia. Talagang pinaparamdam niya rito na hindi siya interesado sa pagdating nito. Bulaklak para sa iyo, wika ni Patrick at nginitian pa siya. Mukha na ba akong patay para bigyan mo lagi ng bulaklak? Sambit niya rito. Napakamot sa ulo ang binata. Hindi naman sa ganoon, Portia, saad nito. Ano ang ginagawa mo rito? Baka kinabukasan sugurin na naman ako ng kasama mo sa trabaho. Please lang, pagpahingahin mo na ako sa sobrang stress. Mauubos ang buhok ko kalalagas ng dahil sa iyo, aniya rito. Iniisip mo pa rin pala talaga ako, anito at mukhang na-touch pa sa sinabi niya. Hala, ano ba ang akala mo sa sinabi ko, good thing ba yun? Ang sinasabi ko, hayaan mo na ako sa buhay ko. Huwag mo na akong guluhin pa. Tama na yung pananakit mo sa kin noon at hindi na kita gusto, giit niya rito. Hindi ako naniniwala, Portia. Siguro kung umabot ng taon, maniniwala akong nakamove on ka na talaga sa kin. Kaso halos mag-iisang buwan pa lang simula nung hindi tayong naging okay Alam kong nasasaktan ka pa rin. Patawarin mo na ako Pangako, aayusin ko ang lahat sa teen, sambit nito. Huminga ng malalim si Portia at tiningnan ito ng mata sa mata. Huwag kang kukurap sa sasabihin ko ha. Gumising ka at huwag mo akong itulad sa ibang babae. Oo at naging tanga ako sa iyo noon, akala ko kasi hindi na ako makahahanap ng isang tulad mo. Nagbulag-bulagan ako sa mga red flags sa iyo.
Masyado akong nalunod sa pagmamahal na ako lang din naman ang nagpupumilit. Hindi ko nga alam kung bakit tumagal ng ganoon ang panloloko mo sa Kim. Idagdag pa iyang bibig mong kung mang-insulto para akong walang karapatang mabuhay. Tapos ngayon magsasabi ka ng ganyan. Aba, swerte mo naman, ganoon na nga kasama ang ugali mo hindi pa rin ako makamove on sa'yo. Sampal sa Kim yun para matauhan ako, aniya rito. Portia, anito at tila may iyak pa. Ikaw na ang may sabi na hindi tayo bagay sa isa't isa. Dukha ako at ikaw ay anak ng isang soon-to-be congressman. Nakakahiya ako. Sino lang ba ako? Ganda lang ang meron ako pero mahirap lang ako. Mahirap pa sa daga at wala pang natapos na kurso. Naalala mo ba na sinabi mo sa Kim yan? Tanong niya rito. Kita niyang tila nahihiya ito at nanlulumo. Please lang, Patrick. Huwag na tayong maglokohan. Huwag muna akong guluhin pa dahil kahit 100,000 beses ka pang pabalik-balik dito sa bahay, hindi na maibabalik ang dati. Hindi kita gusto at lalong hindi kita mahal. Thankful naman ako sa nakaraan natin dahil kahit papaano may natutunan ako roon. Marami akong realization sa buhay, aniya rito. Malungkot na tiningnan siya ni Patrick at tumango. Pasensya ka na Portia kung masyado akong naging pakyalamero. Hindi ko na uulitin, mahinang wika nito. Dapat lang. Kung pwede, sabihan mo na rin yung girlfriend mo at parang gusto na niya akong balian ng leeg lagi tuwing nakikita ako. Wala akong ginagawa sa inyo ha. Ikaw pa nga itong may atraso sa Kim. Please lang din, huwag na huwag ka nang pumunta ulit sa opisina ni Gov at nakakahiya. Hindi yun part na anytime pwede mong puntahan. Nagtatrabaho ng maayos ang mga tao roon, huwag mo namang guluhin, pakiusap niya rito. Gusto lang naman kitang ayain noon na mag-lunch, wika nito. Napairap si Portia, kahit huwag na, okay lang ako, okay. Aniya rito. Pwede pa rin naman siguro tayong maging magkaibigan di ba? Kahit kaibigan na lang sige na pakiusap nito. Mukhang wala rin naman itong planong tumigil na kulitin siya kaya tumango na lamang siya. Lagi mo akong makikita sa Capitol dahil nandoon ang office ko sa Tourism Department, sambit nito. Wala naman siyang pakialam kaya hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin. Sige na, umuwi ka na at baka nandito na rin sila tiya maya-maya, aniya rito. Gusto ko sanang kumustahin si Junior, anito. Wow ha, change of mind na ba talaga? Hindi ka ganyan noon. Inis na inis pa nga ang mukha mo noon kapag name mention ni Portia ang kapatid namin sa pagkakaalala ko, sabat ni Jasmine. Mukhang hindi na napigilan ang sarili na sumabat sa usapan nila. Pasensya ka na, Ate Jasmine, sambit ni Patrick. Patrick, hindi ka naman siguro bingi at bulag. Nung hiniling mo na hayaan ka na ni Portia kahit masakit at mahirap sa kanya, ginawa niya. Tinanggap niya lahat lalo na ang kahayupan mo. Ngayon na siya na ang humiling, huwag kang selfish. Huwag kang mag-expect na pagkatapos mo siyang saktan at gawing tanga, magkukumahog pa pabalik sa'yo. Hirap kasi sa'yo, tingin mo kay Portia mukhang pera. Iyan tuloy, wika ni Jasmine. Pasensya na, Ate Jasmine, saad nito. Sige na, umalis ka na. Portia, sorry talaga, ani Patrick. Sige na, dalhin mo na rin tong bulaklak mo kung gusto mong kaibiganin pa rin kita, banta niya rito. Mabilis na kinuha iyon ng binata at masayang nginitian siya. Thank you, Portia, masayang sambit nito at nagpaalam na sa kanila na uuwi. Nagtinginan naman si Jasmine at Portia sa kaparehong napailing.